Rest in peace sa Spirit Airlines. Ma'am, ano po? Ma'am, wala naman po akong ginawa, kundi makipag-usap sa Spirit Airlines tungkol sa flight ko. Kahit wala na ang airline, may mga pasaherong di namin malilimutan. Wala akong ginawang iligal. Kaya wag mo pakialaman ang negosyo ko o gumawa ng kahit ano. Ipapaliwanag namin kung ano ang naging dahilan kung bakit naaresto ang pasaherong ito bago pa man makalipad ang eroplano. Ayokong makulong o maaresto. Nakipag-usap lang naman ako sa Spirit Airlines. Ito ang Law and Crime na inihahandog ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Naranasan na natin yan. Nakaupo ka sa akala mong tamang gate tapos biglang nagbago. Hindi naabutan ng isang pasahero ang update kaya ipinahayad niya ang reklamo sa buong terminal. Mayo 24, 2025. Nasa Fort Lauderdale International Airport, tayo sa Florida. Papunta na ang mga deputy ng Broward County Sheriff's Office sa Gate G1. May flight papuntang Dallas na aalis na, pero may pasaherong hindi pa nakaboard. Pati desisyonan po yung batang lalaki kanina dahil may 2 gate siyang naka-assign. Hindi pwedeng itanong sa iba, ma'am, ano po? Tanongin natin. Wala naman akong ginawa, kundi makipag-usap sa Spirit Airlines tungkol sa flight ko. Sige, tungkol sa flight ko. Dalawa lang ang pwede mangyari. Wala namang mangyayari kasi wala akong ginawang masama. Nagsalita lang ako. Kinilala ng pulis ang babae bilang ang 41 taong gulang na si Sylvia Zayacor. Kailangan ni Sylvia sumakay sa flight niya, pero huli na siya. Broward County Sheriff's Office! Anong pakay mo dito habang tausag ko ang Spirit Airlines? Hindi ko naman dinugulo ang kahit sino, putang ina. Hindi ko ginugulo ang kahit sino. Tausag ko siya. Dinugulo ko ba ang kahit sino? Hindi ko siya kinakausap. Naiintindihan ko at sinusubukan kong kumuha ng impormasyon. Hindi, humihingi lang ako ng paglilinaw. BSO, pumunta ka rito habang nagtatanong ako tungkol sa negosyo ko. Wala akong ginawang masama. Hindi ko siya ininsulto, minura o hinawakan. Pwede ako manatili dito at mag-usapan ang flight ko. Wala kang magagawa sa pananakot kasi wala akong ginawang ilegal. Wala naman talaga akong ginawang ilegal. Kaya yung paglapit mo dito para pakialaman ng negosyo ko. Wala akong gagawin. Mahirap maging biktima ng pananakit. Maging biktima ng pananakit. Kaya, tapos na siya. Maging biktima ng pananakit, kailangan niyang umalis. Hindi. Tungkol sa flight ko, ang sinasabi ko. Tungkol sa flight ko, ang sinasabi ko. Tungkol sa flight ko, ang sinasabi ko. Hindi, wag mong hawakan ang ulo ko. Makinig ka. Bibigyan ka namin ng 10 segundo. Tarna, please. Ayon sa mga dokumento ng korte, pinayuhan si Sylvia na kailangan niyang umalis at mag-rebook na kanyang flight. Kaya tingnan natin kung anong nangyari pagkatapos ng 10 segundo. So Lloyd tayo. Hindi mo dapat akong hawakan. Wala akong ginawang masama. Tara na, sige na po, ma'am. May nagawa ba akong mali, sir? Hindi, wag mo akong hawakan. Wag naman po, please. Hindi mo ako pwedeng hawakan. Kapag ginawa mo yan, Parang hindi ko na lang pinag-uusapan. Wala akong ginagawa. Wala akong ginagawa. wala akong ginagawa. Ako ay nasa ilalim ng pag-aresto, inaresto ako. Inaaresto ba ako? 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 Hindi. Pero, Hindi naman ako. inaaresto. Pero inaaresto ba ako? Inaaresto ba ako? Laban ito sa trabaho ko. Sige lang. Sige lang. Inaaresto ba ako? Inaaresto ba ako? Para saan? Para saan? Para saan? Ayokong makulong. Inaaresto ba ako? Kinausap ko lang ang Spirit Airlines at hiniling ko sa'yo na huwag mo siyang hawakan ng sapilitan. Sige, ayos na yan. Tapos na tayo. Yun lang, simple lang. Anong meron? Ooh! Tatapusin ko ito. Wala akong hinawakan. Kinausap ko ang Spirit Airlines. Inaaresto ka na. Wala naman akong ginawa. Wala naman akong ginawa. Aarestuhin mo ako ng sapilitan. Oh, dahil sa trespassing. Saan naman ako ng trespass? May ticket ako ng Spirit Airlines. Hindi naman ako nagwawala. Tatawagan kita. Hindi ako magsasalita. Inaaresto mo ako dahil saan? Ulitin niyo lang, guys. Kasi dapat nasa police camera tayo. Kinausap ko ang Spirit Airlines at siya, pero wala akong sinabi o sinaktan. Hindi rin ako naging bastos sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit niya ako sinasaktan. Pinipilit ninyo ako dahil nakikipag-usap ako sa Spirit Airlines.
Inaresto nyo ako sa airport. Pwede ko kayong kausapin kahit kailan dahil nagtatanong ako sa inyo. Ayon sa mga gate agent and spirit, si Sylvia ay nanggugulo. Dumating siya ng huli matapos ang oras ng kanyang pagsakay dahil nakaupo siya sa maling gate at pagkatapos ay minura niya ang mga ahente ng gate. Ipaliwanag mo sa akin para malaman ko. Hindi niya masasabi pang iba. Dahil siya yung gate agent, tumakbo ako palayo. Sabi mo lang sa akin kung anong nangyari sa nanay ko. Si Paola ang nagsara ng gate at pinto noong 2:00 ng hapon. Pumasok siya at nakita ang babaeng tumatakbo lumapit sa telepono. Sabi ko, ma'am, kailangan niyo pong pumunta sa 5,700 at 10 para maribok. Hindi pa ako tapos magsalita, nagwala na siya. Tinatawag niya akong kung ano-ano. Sinasabi niyang ipapasa kaya ako sa flight. Tinawagan ko siya at narinig ko siyang sumisigaw habang pababa, lalo lang siyang nagalit. Sinubukan kong kunan ng litrato ang maliit mong bagay. Kaya dumating siya dito na may masamang ugali. Oh. Sabi niya nasa maling gate siya, kahit anong araw siya nandoon. Wala tayong 13. Hindi, yun ang Terminal 3. Kaya wala tayong 13. Hindi, 13 pero nasa Terminal 3 yon. Oo, pero ipinaliwanag ko kay ma'am. Yun daw ang sabi ng tao paglabas ko sa TSA. Walang nagsabi. Hindi. Walang nagsabi. Sige, nilapitan ko siya para kausapin pero gusto niya mag-ingay. Kaya alam ko na ang mangyayari. Yun lang. Si. Kailangan ko ang pangalan niya para siya magdokumento. Bago ka dumating, yun ang sinusubukan niyang gawin sa akin. Sabi ko, pwede ko ba makita ang boarding pass? Oh, gaano kakatagal dito? Hanggang 1 AM, 2 ang pawis ko. Nandito ka na sa loob ng 20 minuto. Oo. Kukunin ko pangalan niya para sa'yo kung gusto mo. Salamat. Si. Kasama ang isa pang pulis, sinabi ni Sylvia na wala siyang kasalanan. Pwede kitang kausapin hanggat gusto ko. Dahil tinatanong kita kung bakit ako inaaresto. Bakit ako inaaresto? Bakit ako inaaresto? Bakit ako inaaresto? Sir, Sir, bakit po ako inaaresto? 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 Babalikan ko at kukunin ko ang pangalan niya. Bakit po ako inaaresto? Bakit ninyo ako pinaparatang ng trespassing? May ticket naman ako sa Spirit Airlines at sasakay dapat ako. Bakit trespassing yon? Kung may ticket naman ako ng Spirit Airlines at sasakay lang sa eroplano. Paano magiging trespassing yon? Kung may airline ticket naman ako at papasok lang sa eroplano. Paano naging trespassing yon? Daliri lang ito. Ito ang paliparan. Ha? Natatanong ako sa'yo, huwag mong higpitan ang hawak mo sa akin. Ikaw na? Sir, nasasaktan mo ako. Nasasaktan mo ako at nasisira ang libro. Tinutulak mo ako kahit hindi kita hinahawakan. Bitawan at ilapag mo na. Sir, put it down. Ilapag at ilrelax mo lang ang braso. Bakit mo ako pinipilit? Relax it. Relax it. Ay, relax mo lang. Ay, relax mo lang. Ay, relax mo lang. Nasasaktan mo ako. Tinititigan mo ako, sir. Nasasaktan mo pa rin ako. Nasasaktan mo pa rin ako. Hindi itong opisyal ang nananakit sa akin. Ikaw! Pwede mo ba ibaba ng kaunti ang braso mo kasi in-straight mo ang mga kamay ko? Hindi ko pa rin alam kung bakit ako inaaresto. Uy, pinipisil mo! Nasasaktan mo ako! Nasasaktan niya 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 ako! Oo, ikaw! Hindi na ako pumapalag! Nasasaktan mo ako! Aray, sakit! Uupo na ako! Kung may marka ako dahil sa'yo, kasalanan mo yon. Kumihila ako palayo, nandito pa rin ako. Tigilan mo na paghila sa braso ko. Ikaw yon, tama na. Ngayon, alisin mo ang kamay mo sa akin. Pinipisil mo pa rin ang braso ko. Tigilan mo ang pampiga. Inuugoy-ugoy nyo ang braso ko. Pinipisil mo ako. Tigilan mo ang pagpiga sa kanya. Studiot, pinipisil mo ako. Ikaw nga, tama na. tama na. Inaaresto ko siya.
Oo, isipin mo yan. Nandito ba si Ebony? Alisin mo ang kamay mo. Pakiusap! Sinasaktan niya ako! Sinasaktan niya ako! Alam mo ba kung paano mo ako hinahawakan? Maluwag mo akong hinahawakan? Sinadya niya akong hinahin. Tapos hinihila niya ang braso ko. Ano ang palusot niya? Sumasakit na. Ngayon, 2 kamay na ang gamit niya sa akin. Abiso ng seguridad. Nasa tabang posisyon ka. Para sa'yo kaligtasan. Pakisubukang huwag iwanang walang bantay ang iyong mga bagahe. Ang mga bagahe na walang bantay ay aalisin at maaari itapon. Dapat panatilihin ang lahat ng kontrol sa kanilang personal na gamit, kasama ang bitbit at checked-in na bagahe. Si Sylvia ay inaresto dahil sa kasong trespassing sa isang critical na infrastruktura. Ipinapakita ng online na record ng korte na sa simula, ang kasong iyon ay isang third-degree felony. Lahat ng kriminal at tulak ng droga sa South Florida. Pero hindi mo arestuhin ang taong na-miss lang ang flight niya. Hi, pwede bang humingi ng beer? Pwede pong makainin ng beer. Huwag kang umiyak dahil lang nasaktan ang iyong pride. Literal na bumabagsak ang BSO. Maraming kriminal sa mundo, pero gusto ng BSO hulihin ang taong na miss lang ang flight. Ginoong Powell, isa kang. Nagdarasal ako at bilang Nigerian, alam ko mga pangalan ninyo. Tara na! Ginamit niyo po ba ang cellphone niyo para kunan ng litrato ang lisensya ko, sir? Gamit po namin yun sa trabaho. Kuya, hindi. Kinuhaan niyo po ba ng litrato ang driver's license ko? Tapos na ako magsalita. Tapos na. Hindi na ako magsasalita. No. Kinuhaan niyo ba ng litrato lisensya ko? Gamit cellphone niyo, kuya? Hindi. Pero nakita ko kayong ginawa yon. Sige, Sige, kung ganun, walang problema. telepono niyo po ba yon? Telepono niyo po ba ang ginamit niyong pangkuha ng litrato, sir? Ma'am, telepono niyo po ba yan? Telepono niyo po ba yan? Isusunat ko ang pinakamalaking reklamo rito. Sisiguruhin kong alam ng BSO na ikaw ang may gawa nito. Na inaresto mo ang isang tao dahil lang sa hindi niya naabutan ang kanyang flight. Diyos ko. Wow! Hindi kita kakausapin. Sinipa mo ulit ang pinto ko at kakasuhan kita dahil sinira mo ang sasakyan ko. Oh, inuulit mo na naman. Sige, inuulit mo na naman. Anong problema sa sasakyan mo? Pwede mo ba akong kasuhan? Oo o hindi? Makukulong ka! Oo, makukulong ka dahil sa trespassing. Makukulong ka. Yun lang. Simple lang. Tapos na ako, pumapasok ako ng walang pahintulot. Sipain mo ulit ang pinto ko. Inaakusahan ako ng trespassing. Saan naman daw ako pumasok ng walang pahintulot? Sinasabi ko sa iyo ngayon. Saan ako pumasok ng walang pahintulot? Saan ako pumapasok ng walang pahintulot? May karapatan ako malaman kung saan ako pumasok ng walang pahintulot. Saan ako pumasok ng walang pahintulot? Hello? Sir! Tapos tawang salita. Saan ako nag-trespassing kaya inaaresto mo ako? Alam mo kung saan. Saan yon? Ikaw daw may alam. Hindi ko rin alam nasaan ako. Sinusubukan ko lang linawin. Wala namang problema. Hindi mo rin binanggit Miranda rights ko nung inaresto mo ako. Hindi mo nga binanggit ang Miranda rights ko nung inaresto mo ako. Inaresto mo ako nang walang Miranda rights. Inaresto mo ako nang hindi binanggit ang Miranda rights o ang karapatan kong manahimik. Hindi mo. Inaresto mo ako nang walang Miranda rights. Inaresto mo ako nang walang paliwanag kung bakit mo ako inaaresto. Dinadala mo ako sa kulungan nang hindi mo ipinaliwanag ang dahilan ng pag-aresto. Sinasabi mo nag-trespassing ako kahit may ticket naman ako roon. Bakit mo ako inaaresto? Bakit mo ako inaaresto? Uulitin ko, magtatanong ako dahil kailangan ko ng paglilinaw. Bakit mo ako inaaresto? Hindi ako naging marahas. Wala akong milabag na batas. Hindi ako nakipag-usap sa kahit sino ng marahas. Hindi ko nga tinakot ang kahit sino. Bakit po ako inaaresto, sir?
Hindi niyo po ako pwedeng arestuhin dahil sa trespassing kung may ticket ako para sa terminal at gate kung saan ako sasakay. Hindi niyo po ako pwedeng arestuhin dahil sa trespassing. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin dahil sa trespassing. Hindi niyo binasa sa akin ang Miranda rights ko. Hindi niyo po binasa ang Miranda rights ko. Inaresto niyo lang po ako. Alam niyo namang paglabag ito sa mga karapatan ko, di ba? Alam niyo yan. Naintindihan niyo po na paglabag ito na arestuhin ako nang hindi nililinaw kung bakit ako inaaresto. At labag sa batas, naarestuhin ako nang hindi binibigay ang aking Miranda rights. Alam niyo po yon, di ba? Sir! Uulitin ko, magtatanong ulit ako. Bakit po ako inaaresto? Nagpatuloy pa si Sylvia ng mga 30 minuto. Laktawan natin papunta sa bahaging dinala siya sa Broward County Jail. Kahit wala pa ang bagahe, dala pa rin ni Sylvia ang kanyang first class na taray. Hindi kita tutulungan. Sabihin mo sa kanila na tawagin ang babaeng deputy para palabasin siya sa kwarto. Hindi ako tutulong. Hindi. Makinig ka, sinusubukan kong umiwas. Lalaki. Maghanap ka na lang ng taong magpapalabas sa kanya. Gusto kong ilabas nila siya. Kahit sino lalaki, iniiwasan ko kasi kapag sinaktan ako, magiging problema. Sino mang nagsabi na hindi kita gagalawin? Hindi ko gagalawin dahil isang opisyal. Hindi kita kailangan hawakan. Hindi kita kailangan hawakan. Hindi ako. Hindi ko ginagawa ang kalokohang yan. Makakalabas ka mag-isa, di kita hahawakan. Ikaw. Kaya mo. Hindi ko kailangan pakainin ng babae ko, ikaw o sino mo nagtatrabaho sa bilangguan. Kunin mo na lang siya at dalhin dito. Hindi ako papanik sa issue. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sige, ipasa niya na. Ayos lang. Niloloko mo ba ako? Oo, sige. Sandali lang. Huwag mo muna akong milahin. Hawakin. Sandali. Sige, tuloy mo. Oh, aalis ka lang. Sige, ituloy mo. Sige, ituloy mo. Mel, manatili ka dyan. Huling beses ko nasasabihin. Ilang beses? Oo, sige. Ayos lang. Walang problema. Jesus Cristo. Bro, kailangan niya umalis, pero ayaw makinig. Eddie, seryoso ka ba? Grabe naman. Gusto natin gawin lahat ng to dahil lang sa trespassing. Sige, sasabihin ko lang sa'yo. Makinig ka, sasabihin ko lang to minsan, kaya tumigil ka muna. Paglabas mo, pupunta ka sa istasyon namin, okay? Ang istasyon namin ay Terminal 2 at Delta. Terminal 2, Delta. Pupunta ako sa unang pinto. Makikita mo may sheriff's office. Kakatokta. Sasabihin mo, oy, naaresto ako. Naaresto ako ng Sabado. Kailangan ko ang bagahe ko. Kukunin ko ang badahe ko sa opisina ng sheriff. Kung di mo kukunin ang bagahe mo sa opisina ng sheriff, mapupunta ito sa evidence unit at matatagalan bago mo makuha. Okay? Kita mo, ginawa mo, Gino. Antonio, walang problema. Wala akong mabait na asawa. Sige, ayos lang. Alagaan mo ang mga batang yan. Dahil sa misflight. Isang pangyayari. Grabe naman yan. Dahil up sa flight mate mo. Grabe naman yan. Sobrang naaawa ako sa'yo. Hindi ko kayang panuorin ka dito. Ikaw na ang tatapos ng natitirang trabaho. Salamat sa pagpayag mo, kumita kami ng pera. Kailangan mo isuot yan. Kung hindi, sila maglalagay niyan sa'yo sa loob. Hindi, ikaw na ang gumawa niyan. Kaya gagawin ko na lang yun. Gagawin mo ba o hindi? Sila na lang ang gagawa niyan sa loob.
I'm sorry. Hindi ako nagtatrabaho dito. Hindi ko alam. Matatakot lang ako. Hindi ako nagtatrabaho dito. Hindi, pwede ka manatili. Pwede ka manatili dun sa ibaba. Pwede ka nang bumaba. Huwag mo akong kawakan. O sige, kailangan mo manatili dyan sa ibaba. Don't work here. So, no. Nandito ako. Nagpapundap ka lang. Naghihintay ako. Hindi ako alis. Yan ka lang. Yan lang. Siya yun. Diyan ta lang. Kinabukasan, pinalaya sina Sylvia at Zaya Cor mula sa kulungan matapos magpiyansa ng $10,000 dahil natukoy na isang magistrate judge na may probable cause sa kasong ito. Noong Hunyo 26, 2025, ibinaba sa misdemeanor ang kaso ni na Sylvia at Zaya Cor at isinara na mula noon. At gaya ng alam natin na yon, ganun din ang masasasabi tungkol sa Spirit Airlines. Salamat sa panonood ng episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkikita tayo ulit dito sa Lunes para sa bagong kaso.